Gusto mo bang mag-renew ng iyong driver's license pero ganito yung lumalabas kapag nag-login kayo sa LTO portal? The driver's license you have entered has been registered. Or ganito, the professional driver's license you have entered has been registered. Kung ganun, para sa inyo ang video na to at may dalawang paraan akong ituturo sa inyo kung paano makuha ang LTO client ID ninyo at makagawa ng bagong password para makapag-register ulit sa LTO portal. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ang unang paraan na ituturo ko para po sa may mga active na email address na nakaregister sa LTO portal nila or nakaalala ng kanilang LTO client ID. So unang gagawin ninyo, punta kayo sa mga search engine na ginagamit ninyo, then pagkatapos i-type ninyo ang LTO portal. At pagkatapos i-click nyo tong portal.lto.ph. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa LTMS portal. Syempre hindi na natin i-click yung register now kasi naka-register na yung driver's license natin online. So ang gagawin natin, i-click natin ang login. At pagkatapos mapupunta tayo sa paglalagay ng email address or LTO client number at password. So kung alam nyo pa yung email address niyo or yung LTO client ID pero nakalimutan nyo yung password, i-click nyo na lang po tong forgot password. Then after that may makikita kayong ganito, change password. So pwede nyo palitan yung password ninyo. So ilagay nyo na lang po yung email address niyo dito or yung LTO client ID. So make sure po yung email address na ilalagay ninyo, yung active po, yung ginamit ninyo sa LTO. Dapat active pa yon. Kasi doon sila magsisend ng link para makagawa kayo ng bagong password ninyo. So kung nalagay na ninyo ang email address ninyo or yung LTO client number, i-click nyo na po ang OK. At pagkatapos may marireceive kayong email na kagaya nito na nag-request daw kayo para ma-change yung password ninyo sa LTO public portal. So, i-click nyo na lang po itong kulay blue na link ang pangalan. Ito, para ma-change yung password. So, dapat po within 3 to 5 working days, na-click nyo na po itong link at nakagawa na kayo ng bagong password kasi nag-expire po ang link na ito. At pagkatapos mapupunta na kayo sa paggawa ng bagong password ninyo. So, minimum of 8 characters po yung dapat ilagay ninyo. So, pinakamababa na yung 8 na characters. At dapat daw po may numbers at mga letra na ilalagay. At yung letra may malaki at maliit dapat. So kagaya po ng ginawa ko, malaki yung D sa DAVS, tapos tutorial T malaki, tapos 1, 2, 3, 4, 5. So may maliit na letra, may malaking letra, tapos may mga numbers. So pwede na po yan. And minimum of 8 characters po. So dapat po magkatulad ang new password at confirmed password. So pag okay na, i-click nyo na po ang set password for login. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, your account has been verified and confirmed. At i-type nyo na po yung bagong password ninyo dito. So same pa rin guys, pwede nyo ilagay yung email address ninyo or yung LTO client number ninyo dito sa taas. Then dito ilagay nyo na po yung bagong password na ginawa ninyo. So pag okay na, i-click nyo na po ang sign in. At pagkatapos mapupunta na tayo sa homepage ng ating LTO account online. So ang unang paraan na pinakita natin ay para sa mga may active na email address na nakaregister sa kanilang LTO portal at naalala yung LTO client number nila. At ang pangalawang paraan ay tuturo ko para po to sa mga hindi na talaga naalala yung LTO client number nila at hindi na rin active or hindi na naalala yung email address na nakaregister sa kanilang LTO account online at yung mga password na nakalimutan para po to sa inyo. So ang unang gagawin ninyo, pumunta kayo sa pinakamalapit na LTO branch sa inyong lugar at magtanong kayo sa guard or sa front desk officer nila kung saan pwedeng kumuha ng LTO client ID kasi nakalimutan nyo ang LTO client ID nyo at yung password. So sa akin, sabi ng front desk officer, ibigay ko lang daw yung driver's license ko sa number 1. Tapos pagbigay ko, tinanong nila ako kung ano ang kukunin ko. Sabi ko yung LTO client number ko at yung password kasi nakalimutan ko na. So kinuha lang yung driver's license ko at pinaupo ako, pero wala pang 5 minutes, tinawag na yung pangalan ko at binigyan ako ng papel na kagaya nito. So nandito na nga yung buong pangalan ko, yung LTO client ID. So nabigay na, nakuha ko na yung LTO client ID ko
at may binigay silang one-time password. So ito po yung gagamitin niyo para makapag-login kayo sa LTO portal. Pero ang password na to is temporary lang po. Once makapag-login kayo, gagawa kayo ng bagong password at mamaya ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng bagong password. Dito makikita nyo yung expiration date at kung anong oras mag-expire yung password na binigay nila. So sa akin, binilang ko nasa 3 working days lang po yung date ng one-time password para mag-expire. So dapat within 3 working days na-register nyo na po yung one-time password at nakagawa na kayo ng bagong password ninyo. So picturean nyo po to at isave nyo sa gallery ninyo para hindi na po mawala yung LTO client ID ninyo. At para makakuha ng bagong password, pumunta lang kayo sa LTO portal. At pagkatapos i-click nyo po itong portal.lto.gov.ph. At pagkapasok ninyo sa LTMS portal, i-click nyo po ang login. So dito ilagay nyo po yung LTO client number na nakuha ninyo sa LTO, then yung one-time password. Take note po guys, one-time password lang yun. Pag na-enter nyo na, huwag nyo na pong i-exit. Magawa na kayo ng bagong password ninyo kasi pag nag-login kayo ulit, mawawala na po ang password na yon. So pag okay na, i-click nyo na po ang sign in. At pagkatapos mapupunta na kayo sa paglalagay ng bagong password ninyo. So dapat daw nasa minimum of 8 characters yung ilalagay ninyo, tapos may numbers at letra, tapos may malaki at maliit na letra na ilalagay ninyo. So kagaya po ng ginawa ko, Dubs, malaki yung D, tapos may maliit na T, ganyan. May malaki at maliit na letra, tapos may numbers. Pwede na po yan, basta hindi lang bababa sa 8 characters. So pag nandito na kayo guys, nakagawa na kayo ng password, huwag nyo na pong i-back yan. I-click nyo na po ang set password for login. Kasi pag nag-back kayo at hindi nyo na-click yung set password for login, mawawala po yung one-time password na binigay nila. Hindi na po kayo makagagawa ulit ng password at babalik kayo sa LTO para makakuha ng bagong one-time password. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, your account has been verified and confirmed. So, ilagay nyo na po yung bagong password na ginawa ninyo dito sa baba. So kagaya niyan, nilagay ko na ang LTO client number ko at yung password na ginawa ko kanina. So pag okay na, i-click nyo na po ang sign in. At pagkatapos mapupunta na kayo sa homepage ng inyong LTO account online. At pwede na kayong mag-take ng exam dyan. And by the way guys, sa mga gustong mag-exam, may mga videos po ako ng LTO reviewer, mga professional, non-professional, or mga road and traffic signs. Ilalagay ko na lang po yung link dito sa description box para hindi na kayo mahirapan. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!